Good evening! Hi, I'm Verna. I'm Daniel. And welcome to Bonfire Night. So muli, wini-welcome po namin lahat ng mga pastor, mga primary leaders, mga disciples, mga magulang. And kung first time mo dito, welcome sa Bonfire Night. So wini-welcome din po natin yung ating mga ka-Bonfire Night na nanonood sa ibang bansa. So sa ating po pagpapatuloy ng Bonfire Night, sama-sama po nating panoorin ang Bonfire Things to Remember. Here are your bonfire things to remember. Bring your notebook, Bible, and ballpen. Open your heart to the message. Hashtag Puspus Yarn. No unnecessary activities while watching. Hashtag multitasker. Wag ganon. Focus on the message through our speakers. No? Kasi kung makikita natin, ang gaganda ng promise. Ang gaganda ng Hashtag promise. focus ka lang. Invite and tag your friends. Be a blessing. Hashtag friendship goals. Engage by sharing your thoughts and leave comments below. Respond to the message and take action. Oh, huwag kalimutan mga ka-bonfire ha. Paalam! So praise God sa ating Bonfire Things to Remember. So tayong mga ka-bonfire, maging mindful po tayo abang ongoing yung ating life. Make sure po natin na hindi lang po tayo watching, but tayo po ay active na nag-engage sa ating comment section. Amen to that. And sa pagpapatuloy po ng ating gawain ngayong gabi, inanyahan ko pong bawat isa na ihanda ang ating puso't isipan. Tayo po ay tumayo. Samahan po natin ng CGS Philippines Worship Team sa paghahandog ng papuring awit sa ating Panginoon. Yes, Lord, we approach you. We give you glory and honor tonight, Lord. Be exalted, O Lord. We approach the presence of you, God, with a humble, confident heart. Where we're standing now is your holy ground. We approach the presence of you, God, filled with wonder of who you are in this holy place. God, we seek your face in this holy place. We're forever changed. All glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, He's unrivaled in fame. All honor
lamang po, Panginoon. Kayo lamang po ang karapat-dapat, Lord. Kayo po yung may taas namin sa aming pangalan, sa inyong pangalan, Panginoon. Yes, Lord. To be praised, be exalted in this place, Yahweh, Yahweh, great I am. All-consuming, holy flame, you're the fire that won't be tamed, Yahweh, Yahweh, great I am. Yes, Lord. You are worthy to be praised. Be exalted in this place, Yahweh, Yahweh, great I am. All-consuming, holy flame. You're the fire that won't be tamed, Yahweh, Yahweh, great I am. Sing Yahweh, 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 great I am. Oh, glory forever be unto your name. Each breath that we take was made to proclaim forever Yahweh. To God in the highest, unrivaled in fame. All honor and praise, all power and strength, forever Yahweh. You are worthy to be praised. Be exalted in this place, Yahweh, Yahweh, great I am. All-consuming, holy flame. You're the fire that won't be tamed, Yahweh, Yahweh, great I am. Sing Yahweh, 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 great I am. For the last time, Yahweh, 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 great I am. So praise and glory to God. So thank you po sa CGS Philippines Worship Team sa pangunguna sa pagpupuri sa ating Panginoon. At ngayon po, dadako na po tayo sa pinaka-heart ng ating gawain ngayong gabi, which is the message. So inaanyayahan ko po yung bawat isa na huwag tayong papadistract sa mga apps, ibang apps natin dyan sa ating mga gadget or sa ating kapaligiran. So ilan natin yung ilang minuto na to na mag-focus po talaga sa mensahe na mapapakinggan po natin para talagang wala tayong ma-miss out na revelation ng Lord at talagang mai-apply natin siya, may pamuhay at may bahagi. So for our speaker for tonight, so she is one of the primary leaders of CGS Paliparan, a leader of leaders and a professional. Let's welcome Shane Nueva.
So good evening mga ka-bonfire. Welcome po sa lahat ng naririto sa ating live. Sa lahat po ng mga pastors, good evening po. Sa mga leaders, sa mga disciples, at sa mga first time po na nandito po sa ating live, welcome po sa bawat isa sa atin. So bago po tayo magsimula sa ating gawain, tayo po muna ay manalangin sa Panginoon. So let's pray. Heavenly Father, we praise you and we glorify you sa gabing ito. Nawa Panginoon, samahan niyo po kami sa pagsisimula hanggang sa pagtatapos, Panginoon, ng gawain ito. At nawa, lukuban niyo po ako ng inyong banal na spirito. Bigyan niyo po ako ng karunungan upang maipahayag ko po ang mensahe ayon sa inyong kalooban. At nawa ang lahat po ng makikinig ngayong gabi, tumimo sa kanilang mga puso ang salita mo, Panginoon. Kaya't sa gabing ito, sa inyo lamang po namin pinagkakatiwala ang lahat, ang gawaing ito, sa tanging pangalan mo lamang, Jesus. Amen and amen. Okay, so ngayong gabi po, ang ating mensahe po na pag-uusapan muli ay patungkol sa legacy. Okay? So alam naman natin that everyone or every person wants their life to matter. Na meron silang maiiwan na legasiya kapag nawala sila dito sa mundo. But legacy doesn't begin when people remember your name. Tandaan natin na yung legacy, hindi yan magsisimula kapag naalala ng isang tao ang iyong pangalan. Our legacy begins the moment you embrace the calling that God places on your life. Alam nyo ba, sa Old Testament, we find a remarkable example of life of Esther. So, sino po sa atin dito ang nakadaan sa devotion natin sa Book of Esther? So, alam naman natin na kung sino siya, familiar naman tayo kung ano yung buhay niya. So, she was an ordinary young woman. Isa siyang orphan, ulila, at ang nangangalaga sa kanya yung kanyang pinsan na si Mordecai. But this ordinary young woman, nakita niya yung sarili niya na pinagkatiwalaan sa isang posisyon na kung saan magiging isa siyang reyna ng Persia. At first, Esther didn't see herself as someone who could change the history. But when her people faced destruction, yung word ni Mordecai, yung kanyang pinsan na nangalaga sa kanya, echoed a divine truth. And ano ba yung word na binitawan ni Mordecai kay Esther? At yun po yung ating pag-uusapan ngayong gabi. So buksan po natin ang ating Bible sa Esther 4 verse 14. Sabi dito, sapagkat kahit na manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para maligtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. So sa story ni Esther, nagsimula ito nung pinili siya na maging reyna ng Persia, bagamat isa siyang Hudyo. So yung pinalitan niya po, kilalang kilala natin, si Reyna Vashti, ba? Pero si Esther, isa siyang ulila at nasa pangangalaga ng kanyang pinsan na tinuring niyang magulang. Okay, ito po ay si Mordecai. So sila po ay napadpad sa Persia bilang bihag nung panahon po ni Haring Nebuchadnezzar. So sa kanyang journey ng pagiging reyna, dumating yung isang pinakamatinding problema po sa kanya. Nagkaroon po ng panganib sa buong lahi ng mga Hudyo na meron pong plano o merong nagtatangka sa buong lahi ng Hudyo na sila po ay patayin at samsamin ang kanilang mga ari-arian. So nagsimula po yung ganitong utos
Okay? Sa buong lalawigan dahil kay Haman. Kilala niyo po ba si Haman? So isa po siyang punong ministro, okay, ni Haring Xerxes. So dahil po sa kanyang galit kay Mordecai, na nalaman niya na isang Hudyo, okay, dahil ayaw po ni Mordecai na lumuhod o yumukod kay kay Haman, okay, nagplano po siya na lipulin ang lahat ng mga Hudyo. At dahil po sa pangyayaring iyon, okay, doon nagsimula yung legacy o yung marka na iiwan ni Queen Esther sa susunod na henerasyon. Ginampanan niya yung tungkulin na hindi niya inaakalang ibibigay sa kanya. Yun ay ang iligtas ang kapwa niya mga Hudyo upang hindi maputol ang susunod nilang henerasyon. Kaya't ang theme po natin ngayong gabi ay legacy starts from embracing your calling. So what does it take to begin building a lasting legacy when you embrace your calling? Number 1, recognizing your moment to begin. The opportunity. Sabi sa Esther 4 verse 14 na binasa natin kanina, sapagkat kahit manahimik ka sa panahong ito, may ibang tutulong at magliligtas sa mga Hudyo. Pero ikaw at ang mga kamag-anak mo ay mamamatay. Baka nga kaya ka ginawang reyna ay para mailigtas mo ang kapwa mo mga Hudyo. It was in that moment na naunawaan ni Esther na yun yung calling niya. She realized na yung position niya bilang isang reyna ay hindi isang aksidente, but a divine appointment. 'Di ba? Sa Esther chapter 2, may kita natin yung divine orchestration or yung plano ng Diyos sa buhay ni Esther. God exactly placed Esther where she was needed and when she was needed. Bago po yung tangkang plano na pagpatay sa buong lahi ng Hudyo. So nilagay muna siya ng Diyos sa posisyon ng pagiging reyna kung saan siya gagamitin ng Diyos. Imagine si Esther, isa siyang orphan. And there was no opportunity for her para maging isang reyna. Pero unting-unting inayos ng Lord yung way para mapunta siya sa palasyo, para maging isa siyang reyna. And at that time, si Esther, hindi niya alam. Bakit ba nangyayari to? 'Di ba? Inuutos ni Mordecai na ilihim mo yung pagiging Hudyo mo, 'di ba? Pumunta ka kay Hegai, gawin mo ito, 'di ba? Pumunta ka sa lugar kung saan nandun yung mga dalaga na pipiliin ng hari. Pero akala niya all along si Mordecai yung nag-uutos sa kanya nun. Pero hindi niya alam, it was God who worked behind the scene. Even the Lord was not mentioned in the whole chapter of Esther. But the sovereignty of God is really evident all throughout the story. Si Lord, inorchestrate niya yung nangyaring mga events kay Esther behind the scene. Nilagay niya si Esther sa posisyon na kung saan makakapag-influence siya sa panahon na kailangan. And makikita natin that God has a purpose for each individual. At yung plano niya para sa atin, yung purpose ng Lord sa bawat isa sa atin, hindi yun kayang pigilan ng kahit sino man. Katulad ng nangyari po kay Queen Esther. Alam nyo, minsan may mga kwento sa buhay natin na mga hindi magagandang pangyayari. Pero alam nyo, niloob ito ng Panginoon dahil hinahanda niya tayo sa isang misyon. Amen? Marami sa atin dito nakakilala sa Diyos in their most painful situation.
Marami sa atin nawalan muna, binasag, naging mahina, 'di ba? Iniwan. Pero hindi pala inalaw 'yun ng Lord para saktan ka, kundi hinahanda ka niya para makilala mo siya. Hinahanda ka niya para maka-attend ka ng cell group. 'Di ba? Hinahanda ka niya para maka-attend ka ng simbahay. At meron siyang mga taong dinala, pinakilala sa'yo para mangyari yung plano at ang kalooban niya. And yung buhay natin, yan yung nais ng Lord na gamitin na maging testimony para makapagligtas tayo ng buhay ng iba. So hinahanda ng Lord yung legacy na maiiwan mo dito sa lupa. Hindi ka maaalala ng mga tao sa paligid mo sa pinakamadilim na bahagi ng buhay mo, kundi maaalala ka nila sa bahagi ng buhay mo kung saan naging matagumpay ka dahil kasama mo ang Diyos. Tandaan natin that our legacy begins by recognizing and accepting this divine placement. Kung saan tayo nilagay ng Lord, kung ano yung nangyayari sa paligid natin, it happens for a reason. Yung pagtanggap natin sa Lord, yung pagdi-disciple natin sa atin, alam nyo, yan po yung divine placement ng Lord sa buhay natin to protect our next generation, to protect our clan, to protect our family. Okay? And right now, nakikita ba natin yun as an opportunity para makapag-build ng legacy? If yes, we must not waste that opportunity given us, di ba, by God. We must not waste our opportunity to serve. We must not waste the opportunity to be a blessing to our family, be a blessing to our church. So we must grab every opportunity na ino-open sa atin ng Lord para mag-grow tayo at mag-improve spiritually and in all aspects of our life. So kapag binigyan tayo ng part sa mga gawain, we are happy to accept it. Kapag binigyan tayo ng opportunity to lead, we are more than grateful to do it. Hindi natin palalagpasin ng mga ganitong opportunity. Remember, we all have a unique kingdom where God has placed us. And what are those kingdom? Maybe it is your family, maybe it is your workplace, maybe it is your school or community. So like Esther, tanungin natin yung sarili natin. Am I using my influence right now, okay, para sa sarili kong interest, or am I using my influence para sa benefit ng ibang tao? Amen? Kaya sabihin mo sa katabi mo, sa kasama mo ngayong gabi na nanunood dito sa ating bonfire night, hindi aksidente na nandito ka. Because this is the opportunity that God has prepared for you. Okay, so number 2, committing to follow your calling, the choice. So, to make a legacy that will mark in the life of others, mahalaga ang bawat desisyon na gagawin or pipiliin natin. Agree ba kayo doon? Amen. So, ganun din ang nakita natin sa buhay ni Queen Esther. Mahalaga yung bawat desisyon na pinili niya, mahalaga yung bawat desisyon na ginawa niya. Alam niyo, at that time, nasa kamay ni Queen Esther yung mangyayari sa mga taong, sa mga kalahi niya at that time. Gagamitin niya ba yung kapangyarihan niya as a queen para hilingin yung kaligtasan ng buong lahi niya, or mananahimik na lang siya? Alam niyo, kung iisipin natin yung sitwasyon na yon ni Queen Esther, parang nandun rin tayo sa sitwasyon na yon. Yung kaligtasan ng pamilya mo,
yung kaligtasan ng mga mahal mo sa buhay, yung kaligtasan ng buong generation mo, nasa kamay ng bawat disipulo na nanunood ngayon ng Bonfire Night. Hindi man tayo yung magliligtas sa kanila directly, pero alam nyo, tayo yung hinanda ng Lord na gagamitin niya para marigtas sila. Gagamitin mo ba o gagamitin ba natin yung influence, okay, na meron tayo ngayon to share that salvation sa family natin, sa downline natin, or mananahimik lang tayo? We have to make a decision like Esther. Sa Esther chapter 4, verse 11, mababasa natin dito. May struggle si Esther eh. Kasi alam niya, sino mang lumapit sa hari, maging lalaki o babae, nang hindi pinapatawag ng hari, papatayin, maliban kung ipatong sa kanya ang gintong sentro. At that time, nag-iisip si Esther kung pupunta ba siya sa hari. Kung hihilingin niya ba yung kaligtasan ng mga kalahi niyang Hudyo. Nakaramdam si Esther ng hesitation. Nakaramdam si Esther ng takot. Kasi at that time, 30 days siyang hindi pinapatawag ng hari. Tapos bigla siyang pupunta sa kwarto o sa bulwagan kung nasaan ang hari. 'Di ba? So kung hindi siya gustong makita ng hari, pwede siyang mamatay. Pwede siyang mawala. Okay? Pero at that time, nung nagkaroon siya ng hesitation, natatakot siya para sa kanyang buhay, natatakot siya sa kanyang posisyon, natatakot siya kasi pwedeng mawala anytime ang lahat ng meron siya. Alam nyo, at that time, hindi agad nag-decide si Esther. Nabasa nyo ba sa Book of Esther? Hindi siya agad nag-decide kung pupunta siya sa hari. Ano ang kanyang ginawa? Sa Esther 4 verse 16, sabi dito, kausap niya si Mordecai. Tipunin mo ang lahat ng Hudyo rito sa Susa at ipag-ayuno ninyo ako. Huwag kayong kakain o iinom sa loob ng 3 araw at 3 gabi. Mag-aayuno rin kami ng aking mga katulong na babae. Pagkatapos, pupunta ako sa hari kahit ito'y labag sa batas. At kung dapat akong mamatay, ako nga ay mamamatay. So imagine, before mag-decide si Esther, hindi niya nakalimutan na manalangin at mag-ayuno. And after sinik ng Lord, or sinik ni Esther ang Lord, Esther made her famous declaration. And alam ko, we are all very familiar dito. Sa Esther 4:16, sabi dito, if I perish, I perish. Alam niyo yung statement na yon, di ba hanggang ngayon alam pa rin natin, and hanggang ngayon siguro highlighted yan sa devotion natin. Because that statement signifies a complete surrender to God's will. She released control of the outcome, choosing obedience over comfort. And tatandaan natin, courage is not the absence of fear. It is acting in faith. At yun yung ginawa ni Esther. Many of us are afraid to make a decision or to make a difficult choice that could impact our legacy. Maybe we are afraid of rejections, we are afraid of failure, or baka afraid tayong ma-left behind kasi yung mga kasama natin medyo marami nang narating in secular, di ba? And because of that, we missed some of the opportunities para mag-grow, para mag-multiply. Kaya't marami sa mga tumanggap sa Panginoon ang pinili na lang na iwan yung ministry and yung kanilang cell group. Yung tapang na pinakita ni Esther, yun yung nagturo sa atin to surrender our fear to God. Amen? At alalahanin that our security is not found in our circumstances, but in God's sovereignty. Kaya napakahalaga po ng ating mga gagawing desisyon sa buhay. Meron ba tayong mga desisyon ngayon na
ginawa or gagawin pa lang, didesisyonan pa lang, na hindi natin masabi kay leader that will affect our ministry and our spiritual life? Kapatid, before we make decisions, bago mo sagutin, bago mo gawin, bago ka umoo, seek God first. At lapitan muna natin ang ating mga leader o ang ating mga mentor. Okay? So, number 3, creating change that outlives you. The impact. Esther's legacy wasn't built on a position of royalty, but on the moment na sumunod siya para mabago yung destiny ng kalahi niyang mga Hudyo. And yung ginawa niya ay nag-iwan ng example, di ba? Yung example ng katapangan hanggang sa mga susunod na generation. Alam niyo si Esther, she wasn't remembered as a queen alone. Hindi lang siya na-remember as queen. Di ba? Yung orphan na naging reyna, which is typical na parang Cinderella na kwento. Oh, no. Alam nyo, nakilala siya dahil sa katapangan niya na ginawa na nagbago ng history ng mga kalahi niyang Hudyo sa Persia. Okay? And sa pagharap niya, doon sa decision niya na pagharap niya sa hari, anong nangyari? Ano yung naging impact? Number 1, naparusahan si Haman. Diba? Imbis na si Mordecai yung bibitayin, siya ang binitay sa ginawa niyang bitayan. Pangalawa, lahat ng ari-arian ni Haman binigay kay Queen Esther. Pangatlo, naging kabilang si Mordecai sa mga malalapit na kagawad ng hari. At hindi lang yon, nasa kanyang pangangalaga yung singsing na merong pantatak. Diba? At that time, napakahalaga yon sa paggawa ng batas o utos mula sa hari. And yung pinakahuli, napawalang bisa yung utos ni Haman na paglipol at pagpatay sa mga Hudyo. Yung mga Hudyo na nandun sa Persia, yun yung mga lahi ni Benjamin at that time. So ipinahintulot ni Haring Xerxes na magsama-sama ang lahat ng mga Hudyo upang ipagtanggol nila yung kanilang sarili laban sa sino mang sasalakay sa kanila sa alinmang lalawigan. Alam nyo, pinahintulutan sila ng hari na patayin ng sino mang sasalakay sa kanila. At hindi lang yun, samsamin din yung ari-arian ng mga taong may planong o banta na salakayin sila. Diba? Nandun yung proteksyon. Hindi lang sila basta na iligtas, naprotektahan din yung buong lahi ni Esther dahil sa katapangan na pinamalas niya. And yung impact ni Esther, it was eternal. And it reached far beyond her own lifetime. Imagine kung hindi na bago ni Queen Esther yung mangyayari sa kanila. Paano kung namatay yung lahat ng mga Hudyo sa Persia? Diba? Paano yung mga nagtago o yung mga nananatili na buhay at that time is lumuhod na lang kay Haman para maligtas, 'di ba? So, nagkaroon ng malaking transformation para sa buong lahi. Sabi nga sa Esther 9:28, patuloy itong aalalahanin ng lahat ng salinlahi ng bawat sambahayan sa lahat ng lalawigan at lungsod. Hindi nila ito kaliligtaan, hindi rin ititikil. So our legacy is not determined by the worldly status or accomplishments. Maging tayo man yung makatanggap ng pinakamataas na estado ng buhay dito sa mundo. Our legacy is determined by our faithfulness in the moment that we accept the divine placement of God sa buhay natin. Isang faithful act lang na gawin natin, alam niyo, uulit at uulit yan sa buhay
ng maraming tao. At uulit yan sa marami pang taon. Patuloy tayong maaalala hindi sa kung sino tayo, kundi sa kung ano ang nagawa natin para sa kanila. And we are not saved for ourselves, but to make an impact for the kingdom of God. And when we are creating a change for the next generation, tandaan natin, God is always at work, guiding us toward fulfilling His purposes. And alam niyo itong buhay ni Queen Esther, this is a reminder to us that when we walk in our God-given calling, we also step into a legacy that outlives us. Amen? So para po sa ating conclusion, in the journey of life, legacy begins the moment we embrace our calling. It starts with the opportunity to discover our purpose, continue with the choice to pursue it wholeheartedly, and is fulfilled through the impact we leave behind. When we live with purpose, our legacy becomes more than just a memory. It becomes a lasting influence that inspires others to do the same. So bago po ako manalangin, ako po ay nagpapasalamat sa Panginoon, kay Pastor Ralmi, kay Ma'am Del, maging po sa lahat po ng Bonfire Admin sa pagkakataon na makapagturo ulit. Nagpapasalamat din po ako sa aming pastor sa Paliparan, kay Pastor Raymir, sa paggabay po sa akin sa mensahe na tinuro ko po. So maraming salamat po. So tayo po ay manalangin sa pagtatapos po ng ating gawain. So let's pray. Diyos namin makapangyarihan sa lahat, tunay na napakabuti mo, Panginoon. Maraming salamat sa biyaya mo, sa pagkakataon, Panginoon, na binigay mo upang muli, Panginoon, kami po ay makatanggap ng revelasyon mula sa inyo. Dalangin po namin na ang lahat ng aming pong mga napakinggan ay maisabuhay po namin at magkaroon, Panginoon, ng impact, Panginoon, sa aming ginagawa para sa inyong kaharian. At nawa, Panginoon, pagpalain nyo ang lahat ng mga anak mo na naririto, na sumubaybay, nakinig, Panginoon, at nagkaroon ng pagkakataon, Panginoon, sa gawain ito. Muli, maraming salamat po. Sa inyo lamang kaparehat pasasalamat. In Jesus' name we pray. Amen and amen. So thank you po and God bless po sa inyong lahat.
pag-ibig mo. Hindi magsasawa sa presensya mo. Hindi nais mawalay sa pag-ibig mo. Hindi makakatakas sa presensya mo. Hindi nais lumisan sa pag-ibig mo. Hindi magsasawa sa presensya mo. Hindi nais mawalay sa pag-ibig mo. So maraming salamat po Ate Shane sa message niya yung binahagi. And I know lahat ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay ay marami ring natutunan. So we encourage ang bawat isa na i-post ito sa ating mga social media accounts using This hashtags. So praise God and salamat po sa lahat na nakasama namin dito sa ating Bonfire Night. So salamat po sa ating mga pastors, mga primary leaders po natin na nagmo-mobilize for Friday, sa ating mga leaders, disciples, and kung first time mo po dito ngayon, pwede ka pong mag-comment dyan if you want to be part of our online cell group. So continually, we encourage everybody na patuloy nyo pong supportahan na ating CGS Philippines Facebook page, ang ating CGS Philippines Bonfire Facebook page, ang ating YouTube channel, TikTok, and Instagram. Itong mga social media sites po natin, let us make sure na may na-maximize natin ito all for God's glory. And we encourage lahat po ng mga ka-bonfire night natin na nakasubaybay ngayong gabi ay wag ring mawawala sa ating pagsamba sa ating Panginoon this coming Sunday, 6 a.m. sa ating Simbahay Online Worship. So, Sabado pa lang, i-prepare na natin yung ating mga sarili at talagang gising tayo before 6 a.m., prepare ourselves, and sama-sama po nating papurihan ng ating Panginoon at sama-sama rin po tayo mapagpala sa mensahe ng Panginoon through our pastor, Pastor Rami Henares Jr. So, thank you and God bless.